Maaga nga pala kami napunta dito sa bukid. 8:30 pa nga lang ay pumunta na kami dito dahil ngayong araw nga ay naka-schedule ng i-repair yung palay namin. Yung pakiramdam ko nga dito ng mga oras na yan ay sobrang saya ko. Ganito pala yung pakiramdam pag ikaw na mismo yung nagpapaani. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Sa sobrang tuwa mo nga hindi na matanggal yung ngiti mo sa mga labi. Nung mga oras nga na yan, pareho na nga kaming kabado dyan ni Papa A. Di nga din kasi namin alam kung lalabas yung puhunan namin. Malaki-laki din kasing halaga yun. Sobrang liit lang din kasi nitong pinalayan namin. Kaya hindi namin alam kung lalabas yung aming puhunan. Ngayon nga din pala yung paani ni Mama. Balik kami nga yung sumabay sa kanya kasi nga konti lang naman yung palay namin. At dito na nga lang kami nagtanghalian sa may garahe nila Ate Kat. Malamig kasi dito. At saka presko. Ito nga yung ulam namin, yung mangga na may alamang, piniritong tilapia, nilagang talbos ng kamote, at saka yung hinog na mangga na binili ko. Kapag ka nga naman ganito yung mga ulam, masarap kumain, lalo na pag nandito ka sa bukid, tapos malamig pa yung hangin, gaganahan ka talaga. Apat na nga lang kami na sabay-sabay kumain dyan. Si Mama, si Papa A, si Alab, at saka ako. Dahil nga sila Kuya Roger, hinatid na sila Ate Kat at saka yung mga bata sa eskwelahan. Tanghali na rin kasi ng mga oras na yan. At nang matapos kaming kumain, tumambay nga muna kami dito sa garahe nila ate. At habang naghihintay kami na dumating yung buyer, naglalaro nga muna ng ukulele. Itong si Papa A, eto nga at nagpa-practice siya. Tumutugtog nga siya dyan. Sabi ko nga sa kanya, magtog lang siya dyan at i-video ko siya. Kahit hindi ko naiintindihan kung ano yung tinutugtog niya. At sa hinaba-haba nga ng paghihintay namin dyan, dumating na nga din pala yung buyer. Bale, nahakot na nga din pala yung mga palay dyan. Tapos nandito na rin kami sa rice mill. Hindi ko na nga rin yan na-videohan. Kasi nag-aapura nga din kami at tulog din dyan si Alab. Baka kasi siya umiyak. And after 10,000 years, eto nga't magkakabayaran na. Charot. Eto't hinihintay na nga lang din namin yung bayad ng palay. Eto na nga lang din yung hinihintay namin para makauwi na din kami. Alas 5 na din kasi yan ng hapon. Aba, hindi pa rin kasi kami mga naliligo. Hindi ko na rin kasi namin naiintindihan kung ano yung amoy namin. Abay, baka nagre-reklamo na pala yung mga nakakaamoy sa amin hindi pa namin alam. Abay, sabi siguro sobrang babaho na namin. At nang makuha nga namin yung pinagbalan ng palay, mga nagsiuwi na nga rin kami. At pumunta na nga lang din pala kami dito sa Mang Inasal. Bali, alas 7 na nga pala to ng gabi. Late na din, hindi na rin kasi kami nakapagluto. Nauna na nga pala dito ang Papa A at ang Alab. Dahil nga nagpunta ako doon sa Jollibee kasi binilan ko ng pagkain si Alab. Sabi ko nga sa kanya, bumili na siya at magsasara na yung mall. Spaghetti at saka fries nga lang pala yung binili ko dyan kay Alab. Yan lang din kasi yung hilig niyang kinakain pag bumibili kami sa Jollibee. Dumating na nga din pala yung order namin. Kaya nga kakain na din kami kasi nga malapit na rin magsara yung mall. Baka mapagsaraduhan dito na kami matulog. Kita nyo nga at paglabas nga namin sarado na nga talaga yung mall. Abay, ang Papa A may tinuturo pa, mukhang hindi pa yata nabusog. At bumili pa daw kami ng LO dun sa KFC. What? Noon nga kasing nagtatrabaho pa kami dito pag ganitong close na yung mall pwedeng bumili ng LO dyan sa KFC. Abay, mukhang babalikan nyo ni Papa A At nang matapos nga kami dito, nilubos-lubos na nga lang din namin yung paglabas namin. Dumiretso nga kami dito sa Periaan. Malapit na din kasi yung pesta dito sa amin. Salamat nga po pala sa mga patuloy na nanonood ng mga videos namin at sa mga sumusuporta. At higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa mga biyaya na binibigay niya sa amin sa araw-araw at sa kalakasan. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na buhay na pinagkakalob niya sa amin. Hanggang dito na lang po muli. Salamat po. Paalam.